Good day. So our topic for today is choosing appropriate unit. Ito yung unit, ito yung mga kilograms, meter, ounce, at kung ano pang nilalagay natin. Pag nagsasagot tayo ng mga final answer natin, ng mga final answer natin sa mga worded problem, dapat di natin siya kinakalimutan kasi, for example, ang sagot niyo supposedly is 27 meters, tapos ang sagot niya lang is 27. Pwedeng tanongin ni teacher, anong 27 yan? Is it 27 kilometers, 27 ounce, degrees Celsius, or so whatever? Okay? Hindi nyo pwede sabihin na ano po ba yung pinag-uusapan dun sa problem. Hindi pwedeng ganun. Dapat may nakasulat sa final answer natin. Okay? So, that is our topic for today, choosing the appropriate unit. So, these are the common units. We have the units for the length, we have the unit for the mass and the volume. Meron pa later, ito lang muna. So sa length, we have the kilometers, hectometer, decameter, meter, decimeter, and millimeter. Sir, ano po pinagkaiba-iba ng mga yan? Ang pinagkaiba-iba nila is yung haba, okay? Or yung pinaka base unit nila. For example, when we talk about the length, ang pinaka-base natin or ang pinaka-main natin is si meter. Okay? Then, nakadepende na lang kay meter. For example, masyadong malaki or masyadong mahaba, rather, masyadong mahaba yung ating unit or yung bibigyan natin ng units. Therefore, pwede natin gamitin si kilometer. Okay? Bakit? Kilo means 1,000. That's why kilometer. Okay? So, ibig sabihin, si kilometer ay merong 1,000 meter. Okay? Then, dito naman sa pinakamababa, we have the milliliter. Ito yung pinakamaikling pinakamababang value dun sa unit natin or siya yung pinakamaikli dyan sa unit ni length. Okay? Now, we have the mass. Sa mass naman, ito yung bigat. Of course, alam na natin yan. Yung bigat, yung timbang, or kung ano man. Pag ang pinag-uusapan natin is timbang, automatic that is mass. And the base for that is the gram. Okay? So, same with that, we have the kilo. Ibig sabihin, 1,000 gram. Then, centi. Then, centigram naman, yung pinaka. Actually, meron pa tong milligram. Okay? Milligram. Kumbaga, yun din, milli rin yung pinaka-maliit. Laging milli yung pinaka-maliit natin. Okay? Next, we have the volume. Same with the length, mass. Yung volume, ito yung kadalasang nalilito ang mga student. Pag sinabing volume, ano to sir? Yung iba, ang nasa isip is area. Just remember, magkaiba si volume tsaka yung area natin. Okay? Pag sinabing area, for example, yung isang buong bond paper, yung lahat ng white na yun ay area. Now, when we talk about volume naman, for example, dun sa papel na yun, nakabuo kayo ng box. For example lang ha, di ba may gugupitin nyo yun, tapos pag tama pagkakagupit at pagdidikit-dikit nyo, makakabuo kayo ng box or parang dice. Okay? Yung volume, ang hinahanap ni volume ay yung nasa loob ng dice na yun. Okay? For example, kumbaga, yung space na nasa loob ng mga box. Okay? Yun yung pinagkaiba ni volume at ni area. Okay? So, kadalasan, kung makikita nyo, ang pinaka-base niya is liter. Saan nyo kadalasan nakikita si liter? Kadalasan nakikita natin si liter sa mga tubig, di ba? Pag sinabing 1 liter, ibig sabihin 1 liter yung kasya dun sa bote na yon. Hindi niya sinasabi na yung mismong bote yung 1 liter. Yung kasya doon sa bote yung 1 liter. That's why it is called volume. Okay? Same with this one, we have the kiloliter, 1,000 ulit. Pasensya na, hindi nakaisama dito yung tawag dito, sa length, hindi nasama si centimeter. Dito sa mass, hindi nasama, ito pala, centigram na dito pala. Ang hindi naman nasama dito is si milligram. Pero dito naman is, sa liter, kadalasang ginagamit is liter, milliliter, tsaka kiloliter. Pero more on liter kasi ang pinag-uusapan natin dito, no? Okay. So, that's the different units. Next. We have the common units of temperature measurement. We have the Celsius, the Fahrenheit, and the Kelvin. Actually, meron pang dalawa.
Nakalimutan ko na yung tawag sa kanya, pero these are the common unit for the temperature. Okay? So, pag sinabing degree Celsius, sir, pare-pares lang ba yan? Hindi. Magkakaiba yan. Pag sinabing degree Celsius, the freezing point of the water is 0 degree Celsius. Okay? The boiling point is 100 degree Celsius, and kadalasan siyang ginagamit sa science, and majority of the country ay degree Celsius ang ginagamit. Next, uh, in Fahrenheit, freezing point of water is 32 degrees Fahrenheit. Then the boiling water is 212 degrees Fahrenheit. Kaya yung iba, may ibang thermometer yung digital, minsan nasa-set siya ng Fahrenheit. Bakit? Kasi dun sanay yung mga nasa ibang bansa like the America, yan, yung USA, yung Caribbean. So dun sila sanay. Kaya yung ibang digital na thermometer natin merong Fahrenheit. Okay? Yung iba nasa set. Gulat sila nasa 90, nasa 100. In Fahrenheit, hindi siya same ni Celsius kasi yung iba pagkakita ng 100 or 90, I don't know kung ano yung tamang conversion, yung 98 ba? 90, 98 degrees Fahrenheit, akala nila ano na nasa boiling point na, magkaiba yon, okay? So again, there's difference between the degrees Celsius and degrees Fahrenheit. Sir, bakit magkaiba? Actually, kung may kakilala kayo na nag-work sa McDo or nagko-part-time sa McDo, kasi ako nag-part-time din ako dati sa McDo, ang gamit nila doon is degrees Fahrenheit. Doon sa mga oil nila, lahat yun, laging Fahrenheit yung ginagamit nila. Okay? Bakit? Kasi si McDo ay originally sa USA galing, no? Kaya magkaiba. Okay? Then next naman, we have the Kelvin, we have the absolute zero. Okay? Then the water freezes at 273.15 Kelvin. The usage here is the scientific research. Hindi siya basta science, sa scientific research, more on research siya ginagamit, si Kelvin. Okay? Pero pagka usual ano lang naman, for example, dito sa lagnat or sa mga boiling water, freezing point, ang ginagamit natin is si Celsius and si Fahrenheit. Okay? Next, we have the time measurement. We have the minutes, hours, days, weeks, months, years, centuries, and millennia. Alam na natin yan. Pag sinabing, eto na, may conversion na siya dito sa right side. 1 minute is equal to 60 seconds, 1 hour is equal to 60 minutes, 1 day, 24 hours, and so on and so forth. Okay? Basta ang pinag-uusapan ay oras. Okay? Now, dun sa mga sinabi ko, always remember na for example, maliit yung pinag-uusapan. Paano ba? For example, yung butil ng bigas. Alamin natin yung bigat. When we say bigat, ano yon? Dapat alam niyo yan. It is mass. Okay? So, pag pinag-usapan natin yung bigat ng bigas, baka mamaya ang ilagay nyo kilogram. Tapos ang nakalagay doon is 0.00 o kaya decimal number, 'di ba? Na 0.00 kilogram. Hindi na dapat gamitin si kilogram. Bakit? Kung alam natin na tawag dito na magaan yung isang bagay or maliit or maikli, dapat gagamitin natin yung unit ay yung mas mababa na. Okay? Para na nabibigyan natin ng tamang measurement yung ating given. Okay? Always remember that. So, let's try to explore. Let's identify the appropriate metric units for our example below. We have here a bag of rice, the bottle, I think it's medicine, a stopwatch, a thermometer or parang thermostat yan, and a pencil and a ruler. Okay? So, for example daw, you need to measure how heavy this full sack of rice is before putting it on a delivery truck. Anong tinatanong? How heavy? Okay? Ito, wait lang. Palitan ko lang yung... So, ang tinatanong is, how heavy? Gaano kabigat? So, pag sinabing gaano kabigat, ano yung tinutukoy dyan? It is mass. Again, bigat is mass. At yung bigas na yan ba ay mabigat talaga? Or gram lang siya? Or kailangan ba natin ng milligram? Okay?
Try to think of it. Pero alam natin na ang kadalasan pag bumili ka nga sa tindahan pabili nga po ng anong sinasabi nyo? Isang kilo na bigas. Ibig sabihin, ang ginagamit natin dyan is mass. Ang hinahanap is mass or bigat. And ang common unit natin dyan is kilogram. Or ito yung pinaka gamit natin dyan, kg. Kilogram or kg. Okay? Next. A student aligns a pencil against a ruler to see how long it is. Ang sabi, how long. When we say long, ano yun? At alam na natin, it is haba. At pag sinabing haba, this is the length. Okay? Length ng pinaka-pencil niya. Okay? So, alam natin na haba or length yung dapat na gamitin nating units. And ang kadalasan ginagamit dyan, siguro centimeter. Siguro haba, hindi naman natin gagamitin yung 1 ruler, 1 foot agad. I-discuss natin bakit wala kagad 1 foot or 1 feet dun sa, 1 foot dun sa sinabi ko, no? Kanina, dun sa unit table natin. Okay? Meron another discussion for that. Okay. So, in this example, kukunin natin yung haba ng lapis. Therefore, length ang hinahanap natin. And the most common na ginagamit natin pag ganito yung mga average ng haba natin is centimeter or cm. Okay? Centimeters or cm. Yan yung gagamitin nating unit. Sir, paano po namin malalaman kung centimeter po ba siya or hindi? Minsan nasa problem yan. Huwag kayong magalala. Ngayon, ang gusto lang natin malaman, dapat alam nyo kung ano yung proper units para gamitin dito sa pencil. Sabihin nyo, to see how long yung pencil, baka ang ilagay nyo dyan is kilogram, liters, kasi hindi nyo pa alam. Okay? So, basta alam natin na this is meter, centimeter. Okay? Again, the base is meter, and the proper or yung recommended na gamitin sa kanya is centimeter. Okay? Next. A pharmacist needs to indicate how much liquid medicine fits inside this small bottle. Ito, how much, tapos meron pa sinabing fits. Ibig sabihin, yung magkakasya. Okay? Yung magkakasya. Ibig sabihin, yung nasa loob ng bote na yan. Pag sinabing how much, or di ba yung how much, ano yun, magkano, magkaiba yun. Okay? How much liquid, gaano karaming liquid ang kasya sa isang maliit na bote. Okay? Medicine bottle na yan. Okay? Pag ganun, alam natin na yan ay volume. Very good. And when it comes to volume, ang kasama lagi niya ay, again, volume, gaano karami, tapos yung kasya sa isang lagayan, di ba, liquid pa. That is, ano yan? Volume or liter. Okay? Liter yung hinahanap natin. Liter yung pinaka-base niya. Okay? Pero meron sinabi, small bottle. 'Di ba? Hindi natin pwede sabihin kaagad na kiloliter. Small bottle nga eh. Okay? Hindi naman natin pwede sabihin liter. Pwede, somehow, pero mas proper or mas recommended pa rin paki-try isipin bago i-play ha. Pero make sure lang na dapat naiintindihan. Okay? So this one is milliliter or what we call the ml. Okay? ml. Milliliter ha, hindi Mobile Legends. Bang bang. Okay? Next. The science teacher hangs this instrument on the classroom wall to check how hot or cold the room feels today. Okay? So, ibig sabihin, this is a this is a thermometer. Okay? Kumbaga, inaalam niya yung temperature sa isang lugar. Therefore, the proper unit for this one is based on the temperature. And ano yung pinaka ginagamit natin or recommended para sa Philippines or yung kadalasan ginagamit natin dito sa Pilipinas? That is the degree Celsius. Sir, pwede bang gamitin si degrees Fahrenheit? Yes. Kung ikaw ay nasa Amerika, dapat degrees Fahrenheit ang gamit mo. Kaya kung depende sa problem. Pero basta temperature, it is degrees Celsius, degrees Fahrenheit.
Okay? Pagka nasa scientific research naman, kadalasan, nasasama na si Kelvin. Okay? Next. Identify the a coach presses start on this device when a runner leaves the starting block and stop it at the finish line. Automatic. O orasan niya daw. 'Di ba? Pag sinabing orasan niya, this is time. Okay? And the proper way, the proper or the recommended unit for this one, it's either hour, minutes, or seconds. Okay? Pero kung ito ay pabilisan, more likely, dapat seconds. Okay? Basta alam natin na ito ay daoy time to. It's either hours, hours, seconds, or minutes. Nasa ganun lang. O pwede rin namang days, pwede rin namang months, pwede namang millennia, pwede namang century. Diba? So, alam natin yung units dapat ng mga given natin. Okay? Hindi lang tayo basta-basta, sige, basta lagay nyo na lang kilometer, o basta lagay nyo lang meter. Hindi. Ina-identify natin yung mga problem natin. Kung ano yung tamang units para sa kanila. Okay? So next. Next, we have the activity. Identify the appropriate metric units. Okay? So a driver is planning a highway trip and wants to measure the distance between two major cities. Pag sinabing wants to measure the distance. Pag sinabing distance, ayan yung tawag dito, haba ng or layo, yun pala yung pinaka-word. Yung layo from one point to another point or isang lugar to another place. Okay? So, yan yung layo. At pag sinabing layo, automatic, ang target measurement natin dyan is, very good, that is length. Okay? And ayan, layo yan. So, kumbaga, for example, Manila to Bulacan, ano kaya yung pwede dyan? Sabihin nyo nga, kung sakaling dapat alam nyo yan. So, this is kilometers. Okay? So, dapat ang proper unit sa sagot natin ay merong kilometer or kilometers or km dun sa dulo. Next. A school nurse uses a thermometer to check if student has a fever. Oh, again, ito na nga uses a thermometer to check if student has a fever. Ibig sabihin, gusto niyang malaman kung gaano kainit, kung anong temperature ng bata, okay? Or nung mismo student. Kung normal lang ba, o nilalamig ba siya, or at siya ba ay nilalagnat or kung ano man. Okay? So this is, of course, alam natin, target measurement for this one is temperature. And sa Philippines, ang pinakagamit na gamit sa atin or widely known sa atin is, of course, degrees Celsius. Sir, paano pag sinabi nasa Amerika yung student? Okay, for example, nasa Amerika yung place. Eh di, the proper the proper unit to use is Fahrenheit. Okay, degrees Fahrenheit. So, yun lang naman. Pero kung wala naman, syempre sa atin na yun. Tapos nasa problem, degree Celsius. Hindi degree Celsius yung gagamitin natin. Okay? Next. A doctor prescribe a small dosage of liquid medicine to be taken using a syringe or dropper. Ayan na. So, a small dosage. Sir, wala kaming makita. Hindi namin alam kung ano yung pinaka-clue namin kasi wala yung bigat, wala yung haba, wala yung kung ano man. Pero meron tayong nakitang small dosage. Tapos meron pa, may liquid. 'Di ba? Pag small dosage of liquid, alam natin kagad yan. Ano ba yung mga liquid? Mga tubig, mga gamot. Okay? Pag ganun, ang target measurement natin is volume. And of course, ang pinaka-recommended unit natin para sa kanya is milliliter or what we call the ml. Okay? Sir, pwede ba yun liter? Pwede naman. Pero sabi dyan, small dosage. Okay? So, walang problema yan. Sir, paano po ang pagtanong ilang baso ng tubig dapat, gaano karaming tubig dapat ang inumin sa isang buong araw? Yan, possibly. Pwedeng liters lang sagot natin dyan. Okay? Or more likely, liters talaga ang sagot natin dyan. Okay? Next.
A grocery shopper picks up a heavy bag of rice from the supermarket aisle. Ayan, heavy. Heavy bag. Ibig sabihin, bigat. So, the target measurement is mass. Okay? Bigas yan. Bigas yan. Alam natin yan. Mabigat yan. Edi kilogram. Okay? Or kg. Okay? Next. An engineer measures how thick a plastic ID card or credit card is. Okay? So, pag sinabing how thick, sir, paano yun? Kanina ang nasabi mo lang sa amin, bigat, yung, yung kasya, or yung temperature, yung time, yung haba. Ito po gaano kataba. Wala ka pong sabing gano'n. Okay? Pero ano yung connected? Sa tingin nyo, ano kaya ang connected pag sinasabing thick? Di ba ang thick ay yung lapad? Yung lapad, minsan, pag sinabing lapad, yan ay nakakonect or connected sa word na length din or haba. Therefore, the target measurement for that one is length. Okay? And the recommended metric unit is NIID. Siguro pwede namang meters pero masyadong malaki ang meters. Alam naman natin kung gaano kalaki ang meters. Malaki siya para sa ID, no? So, ang target natin gamitin dyan is millimeter or centimeter. Okay? Centimeter or millimeter. So, ibig sabihin, centimeter or cm. 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 Okay? Next. A homeowner fills a swimming pool and wants to know the total amount of water required. So, alam na natin, swimming pool, liquid na naman. Kung gaano karami yung kasya sa isang swimming pool, gusto nilang malaman gaano karaming tubig, 'di ba? So, target natin doon, target measurement is volume. Okay? Then, of course, we have the liter or cubic meter. Sir, paano po yun? Ang meter po kanina, kala ko po ba para sa haba? Diyan nalito ang kadalasan ng mga student. Pag sinabi kasing meter, ayan yung, tama naman, yung haba. Pag sinabi namang cubic, for example, ito ha, for example, ito, okay, pwede kong gamitin dito si length or si meter, okay? Pero pag sinabing cubic kasi cube na kasi siya. Ito siya, oh. So, kung square siya kanina, ngayon, box na siya. Okay? Box na siya ngayon. Okay? So, ayan na. Therefore, ang inaalam natin dyan, or yung cubic meter, ang sinasabi ng cubic meter dyan, ay yung nasa loob. That is the cubic meter. Sir, paano yun? Yung meter, hindi lang siya basta para sa haba. Depende. Kasi baka mamaya, ang nilagay nyo ay may squared. Pag meter squared, ayan yung area. Yan yung sinasabi ko, yung para sa bond paper. Yun nandito. Basta kung ang inaalam nyo is kung ano yung measurement nung pinaka-papel na yan. Okay? Hindi lang nakafocus dun sa mga side or sa mga dulo-dulo. Yan yung nasa loob mismo. Pagka meter cube naman or the cubic meter, di ba yan yung ginagamit sa ano? Yan yung ginagamit sa ng Metro Pacific or nung Prime Water dati. Kung papansin nyo, pag ano, ilang cubic meter tayo, kung naririnig nyo yung mga magulang nyo, ilang cubic meter tayo ngayon. Ibig sabihin kasi, it talks about the amount of the water na nagamit nyo within the specific month. Okay? So, again, pagka m squared, that's area lang. Simply area lang yan, yung nasa loob. Pero pag meter cube or cubic meter, yung nasa loob na nung parang box or yung mabubuo na 3D or 3 dimension. Okay? Yung nasa loob ng 3 dimension. Yung meter squared, 2 dimension. Yung nasa loob ng 2 dimension. Okay? Sir, ano yung mas proper gamitin? Again, parehas lang na tama, si liter at si cubic meter. Okay? Walang malilito dyan. Next. A student places a small metal paperclip on a science lab digital balance. Okay? So, ano kaya yung tama dito? Sir, wala naman pong sinabi. Pero ang sabi, small
metal paperclip. Science Lab in digital balance. Pag sinabing digital balance, ito yung tawag dito, pangtimbang or parang basta more likely pantimbang siya. Pag sabing pantimbang, automatic the target measurement for that is mass. And yung tamang or yung recommended metric unit is gram or milligram. Okay? Next. A contractor measures the vertical height from the floor to the top frame of the doorway. Okay? So, ano kaya yun? Nasabi, a contractor measures the vertical height. Okay? So, ang pinag-uusapan dito is vertical height. Sir, ano yung height? Hindi na po namin alam. Ano ba yung height? Anong metric unit or anong unit ang connected sa kanya? Di ba yung haba or what we call the length? Okay? And of course, length, we have the meters. Okay? Sir, bakit po walang, di ba po height yan? Di ba dapat po 5 feet, 2 feet, 3 feet, 4 feet, o kung ano man pa yan. Okay? Pero again, meron pa tayong another discussion for that. Again, we're talking about the metric units. Yung mga ganung measurement kasi is for English. Okay? English unit kasi. More on ginagamit siya sa Amerika or basta. Meron tayong another discussion for that. Okay? So, next. Family check the schedule to see how long a movie playing at the cinema will last. Sir, ito po may how long. Ibig sabihin, length kagad yan. Pero hindi nyo babasahin syempre yung buong problem or yung buong scenario. Kasi baka mamaya, how long? Anong how long? Ano yung haba na tinitignan? Yun pala, movie playing. O, ano ba yung hinahanap pagka sa movie or palabas? Of course, that is time. Diba? And the unit for that is it could be hour or minute. Hours or minute. Okay? Minute or minutes. Next. A chef measures the heat of water boiling in a pot on the stove. Automatic. Alam na natin. Meron dun kagad heat. Water boiling. Alam kagad natin. This is about temperature. In the proper or the recommended metric unit is Celsius. Boiling water. Ay, Celsius kagad siya. Okay? So, in our exercises naman, sagutan nyo lang itong mga question na to, then try to comment here in my video. Try to comment your answers, okay? I-comment nyo lahat ng magiging sagot nyo. If it is wrong, it's fine. If it is correct, edi very good. Okay? Ito yung mga question. So, identify the appropriate metric unit. Of course, katulad ng ginawa natin kanina, ilagay nyo dyan, ano ba yung targeted measurement mo? Ito ba ay mass? Ito ba ay volume, temperature, so whatever. Then, tsaka nyo ilalagay yung recommended unit natin. Okay? So, that's only 1 to 4. And after that, please lang titignan ko yung mga comment nyo dito later. Okay? And, paki-screenshot na. And, thank you very much.